subukan. I want to try tennis. I want to try golf as well. So I think this is my fitness era, I should say. What, 33? Di pa uli ang lahat. Hello Kathden fans! Ito na nga ha. Nakakatuwa itong ginawa ng isang fan kasi habang nangangampanya si Pops Alden para kay Roy Gonzalez ay tinawag niya at saka hinanap niya si Ma'am Catherine kay Sir Alden. At sabi niya dito, ito yung time na, I think sasabi niya na hinanap niya si, parang sabi niya na saan si Catherine. Tapos, ang response ni Sir Alden, sumigaw ulit siya, sabi niya, sumigaw ulit ako ng Catherine, sabi niya ganun. Tapos, parang yung reply niya lang is, parang, nag-smile lang siya, wala siyang sinagot, pero nag-smile lang siya mga kasombrero. Sabi niya dito sa caption niya, ako po yung maliit na naka-brown, hindi lang rinig yung Catherine, pero solid yung ngiti niya nung narinig niya yung name. Hihihi, cutie. Ito, sorry, heart. Si Ikay Bilarmino, nag-post mo nito na yung naka-brown daw siya dito na maliit. Ang dami talagang solid na Kathden fans din po mga kasombreros. So siya rito yung parang kumuha ng video mga kasombreros noon. So sabi naman nasa comments ay private lang talaga sila but not secret. So ganoon po mga kasos. Kaya we respect mga kasombreros yung kanilang relasyon. So nasa exploration at saka kumbaga pa kanya-kanyang venture muna sila ngayon mga kasombreros, and we understand that. Si Pops Alden busy sa kanyang linya, and then si Ma'am Catherine din ay busy mga kasombreros kasi aantay niya pa si Mrs. Fulkerson mga kasombreros. And then ito yung behind the scenes ng shawarma shoot niya Ma'am Catherine kahapon, na kung saan ay yung pagdating ng parang may-ari yata ito sa studio pala ni Kath yung kumapa yung shoot mga kasombreros ng Shawarma Shack. So at Shawarma Shack PH. So yun po kung nakita natin yung mga pictures niya nung pinost natin kanina mga kasombreros. So sobrang kulit So parang mostly dito na ginagawa yung mga shoot ni Ma'am Catherine. Talagang design siya for yung mga TV commercial niya, yung mga gagawin mga kasos dito sa kanya na gamit na sa kanyang studio mga kasombreros. And then ito rin yung behind the scene ng kanyang Cosmopolitan or cream silk na shoot mga kasombreros ng kanyang damit na inaayos para kay Ma'am Catherine mga kasombreros. Tapos si Pops Alden naman nagkaroon siya ng Kapuso Insider interview na parang tinanong siya kung parang paano nagsimula yung kanyang hilig sa sa gym, sa running, sa cycling mga kasombreros. So kasi dito si Christopher Martin, parang naging way niya mga kasombreros na mahilig na sa gantong physical activities. So kasi si Christopher pala ay dati na siyang triathlete. Parang separate career niya yun mga kasombreros kung kaya nainganyo si Pops Alden kasi best friend din sila Tapos siya naman last year na nagsimula, tsaka sabi niya dito talaga besides pag-aalaga sa kanyang physical na pangatawan ay mental health yun yung parang pinaka main thing niya mga kasombreros kung bakit niya ginagawa yung pagtakbo, yung pagbike, pag-workout mga kasombreros. It's pag-aalaga sa kanyang mental aspect. And sabi niya dito na ang sarap gawing platform to raise awareness para mapangalagaan yung health ng tao. Itong kanyang ginagawa rin mga kasombreros. And kung paano nagagamit niya nito para suportahan ang iba pang advocacies na gusto niya mga kasombreros. Like si Barbie Forteza daw, sa kanya naman ay awareness para sa mga batang may cancer and so on mga kasombreros. Tapos si Ma'am Barbie Forteza naman ay yung fun run, parang nagagamit niya para sa women's advocacies mga kasombreros and women's health in general. So na-transform na siya kasi sabi niya dito parang 4 AM pa lang talagang gising na si Pops Alden for the past 3 months.
nung ginagawa niya itong mga daily activities niya. And ito yung na-excite ako dito. Sabi niya, gusto niya i-try yung tennis at saka golf. Eh, di ba si Ma'am Catherine mahilig sa tennis at saka sa golf, mga kasembreros. So, dati nung Kathniel time, nag-golf sila, mga kasembreros, ni DJ. Pero tennis talaga, no? Tennis, badminton, pero parang tennis, no? Magkasama sila ni Alora Sasam, no? At saka ni sino nga ba yung isa? Yung Gonzales, yung kanyang best friend din po, mga kasembreros. So, yun, no? Dito ako na-excite. Sabi niya nung gusto niya i-try din yung tennis at saka golf, mga kasembreros. And sabi niya, at the age of 33, gusto niya parang marami pa siyang gustong gawin, mga kasembreros. So, yun, no? Talagang si Pops Alden ay talagang example ng ng hindi pa huli ang lahat, no? Kagaya sa atin, no? Hoping and praying tayo na ma-discover as little Kuya Kim sa national TV, mga kasos. Kahit mag-collab lang kami ni Kuya Kim, mga kasos, ay ayos na po sa atin. And then ito, kinumpara, no? Wag mo na yan. Ito, no, next item natin. Ang kulit nito, mga kasembreros. Ito yung behind the scene ng pag-guest ni Pops Alden sa All Out Sundays, mga kasembreros. So, sabi sa rehearsal nila, sabi nila, taking the rehearsal seriously, and it showed sa actual performance ang galing. So, grabe, no? Nakita natin yung performance nila, pero yung rehearsal, yung practice moments nila, yun talaga yung yung kumbaga pa dugot pawis ang kanilang ginugugol, mga kasembreros, sa about performance nila, no? Masilang tingnan sa mga guestings, no? Pero yung mga rehearsal nila, yun talaga, doon talaga pahirapan and enjoying din, mga kasembreros. And then ito, last item natin, sina Ma'am Catherine at saka si Ma'am Nadine Lustre nga ay pinagkumpara, no? Doon sa may Cosmopolitan Cream Silk Preview PH nila na shoot, no? Pero para sa atin, parang ito, compliment din ni Ray Pumaloy at saka ni Don, mga kasembreros. So parang gusto ni Ray Pumaloy dito si Catherine tsaka si Nadine, mga kasembreros. And sabi nila parang umanggulo lang kasi si Ma'am Nadine sa harap, na nakaharap, kung kaya parang medyo natapyasan ng konti si Ma'am Catherine, mga kasembreros, sa anggulo. Pero pareho silang Reyna, no? Kasi ang tanong dito is Catherine versus Nadine sa magazine, sino ang mas mukhang queen or Reyna. Pero para sa atin ay dalawa sila, mga kasembreros, no? Meron silang individual at saka unique beauty sa isa't isa. Alright, sinuhan po sa ating Kathleen item sana po ay panghihan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, mga kasembreros, ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Maging Manggagaya. Bakit kaya ganito? Ephesians chapter 5 verse 1, therefore, be imitators of God as dear children. Sa Tagalog, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. So kaya pala manggagaya, no? Or maging manggagaya. Ang mga Pilipino, likas po sa atin, no? Tayo po siguro ang pinaka popular or pinaka famous when it comes to imitation, okay? Panggagaya ng mga pelikula, panggagaya ng mga sayaw, panggagaya ng mga kanta, panggagaya ng mga boses ng mga singers sa international or sa Hollywood, panggagaya ng itsura, no? Parang tayong sa mundong ito, naturally, literally, at saka worldly na activities, tayo po ay, yung mga tao ay magaling manggaya. Ako ngayon ginagaya ko si Kuya Kim, mga kasembreros. Pero ang pinaka napakaganda talaga na gayahin natin ay yung ugali, no, ni Jesus Christ, ng ating Diyos, mga kasembreros. So, sa letter na ito ni Apostle Paul, mga kasembreros, sa Ephesians, mga believers, no, sa Ephesus, na sinasabi niya dito na we are to imitate Christ and model our lives after Him. So kasi di ba, si God the Father ang ama nating lahat. Therefore, Jesus Christ is the firstborn, siya yung panganay, parang sa isang pamilya na di ba tatay mo, tapos magulang, tapos mga anak, tapos yung panganay nila is mabait, no, mabuti, at dapat good example. So, role model, mga kasembreros, sa loob ng pamilya. So, ganun din ang gusto ng ating mga magulang, di ba? Na, gayahin mo si kuya mo, gayahin mo si ate mo, ganito ganyan, no, mabait, no, masunurin, ganyan.
So, sa spiritual natin na family, na kung saan nga si God the Father ang ating tatay, si Jesus Christ ang firstborn, ang panganay. So, let's imitate, no? And the word, kung pa yung imitators, mga kasambreros or followers, tinranslate ito sa English version of the Bible as mimetai, no? In the Greek, the root of our word mimic, mga kasambreros. So, ganun siya, no? Di ba yung mimic ay ginagaya ng mga, for example, ng mga butterfly, ng mga chameleon, na mga walking stick, mga kasambreros. So, ginagaya nila yung environment nila para mapa-defense mechanism nila para hindi sila makita ng kaaway. So, same goes with sa ating buhay. No? Let's mimic, no? Let's imitate God or Jesus Christ, mga kasambreros, in terms of character. Hindi yung hindi yung yung power or yung might, yung sovereignty, kundi yung character, mga kasambreros. Ano yun? Yung sa Galatians 5:22-23, yung sasabi din but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, faithfulness, goodness, and self-control, mga kasambreros. So, yun ang yung mga good characters, no? Humbleness, no? Nandun dapat yung caring ka, nandun yung understanding, and so on, mga kasambreros. So, a child imitating his or her parent is the most natural thing in the world. It's how children learn everything from brushing their teeth to putting away toys to treating others with respect. So, nasabi natin kanina na ang magulang ay unang-una, no? Sila yung ginagaya ng maliban sa panganay, of course, yung magulang natin, sila yung pinakaunang ginagaya ng mga anak because yung magulang yung tuturuan na yung mga personal hygiene, tapos paano mag-treat ng tao with respect, with love, and so on. Young children want to grow up to be like their parents, and they will often pretend to be their parents, trying on their parents' shoes, wearing their hats, etc. It's an important part of childhood play as they imitate what they see in their parents. This is the type of mimicry that Paul alludes to in Ephesians chapter 5. So, para tayong mga bata, no? Kasi di ba, kunwari yung mother and daughter, no? Gagayahin yung outfit ng nanay, yung nanay din mismo binibilhan at saka pinapagaya yung outfit ng anak, no? And so on, mga so parang ganito. Ito yung gustong i-emphasize ni Apostle Paul sa atin bilang mga present believers, mga kasambreros ng ating Panginoong Jesus. And actually, yung Ephesians chapter 1 or chapter 5 verses 1 to 21, si Apostle Paul dito ay din discuss niya kung anong uri ng behavior dapat yung meron tayo. And yung hindi worthy at saka worthy ng imitation or panggagaya or dapat natin gayahin sa Panginoon bilang mga anak ng Diyos, mga kasambreros. And tayo, dapat maging manggagaya tayo sa mabuti, mga kasambreros. So when Paul instructed the believers to be imitators of God, he did not indicate that this meant they should act as if they were also divine, omniscient, or possessed of any godlike powers. So yan, sabi niya, hindi sa power. Gayahin natin si God or si Jesus Christ, hindi sa might, hindi sa strength, hindi sa authority, hindi sa sovereignty, mga kasambreros, hindi sa supremacy, but in character. So perhaps this is why some translations use the word followers instead, to emphasize that Christians must imitate God in such a way that follows His example. So, in-emphasize dito ni Apostle Paul na hindi in power, kundi in character. So, God gave us the ultimate example to follow in Christ, discerning how to live based on our God who supersedes the universe can be difficult. But in the life of Christ, we see practical example of how a person should live on this earth. So ganun, kailangan mamuhay tayo ng may pag-ibig, mga kasambreros. And yun ang kanyang sinabi sa Ephesians chapter 5 verse 2, no, preceding verse, mga kasambreros. Kasi di ba, kung susumahin mo ang Biblia, it talks about love. It talks about the great love, steadfast love, unwavering love of God sa humanity. And kumbaga pa, yung character na pinakamataas I love, mga kasambreros, kasi Jesus Christ did not hold or wear any weapon na material or worldly, but He was the greatest revolutionary of all time with love as the weapon. So hindi siya nagkaroon ng anumang
weaponry mga kasmeros, but he used God's love and His love mga kasmeros. So as we look to Christ, we learn we are to walk in love, giving sacrificially to others and offering ourselves fully as a sacrifice to God. So imitators of God will be imitators of Christ, striving to walk in love and submission to God as beloved children walk in obedience to an imitation of a Father. So maging manggagaya tayo ng ating Panginoong Jesus. Alright, so lang po in the meantime nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name, full of love and the source of love, unwavering love. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasmeros, and paalam po.